Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Mga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, silipin na natin itong binabantayan nating panibagong sama ng panahon na posibleng maging bagyong Wilma. So, narito po yan. Ito po ay isang cloud cluster o grupo ng kaulapan na meron ng mababaw na circulation o yung ating tinatawag na parang tropical wave na nandito pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung mga kaulapan doon sa West Philippine Sea, yan yung dating bagyong Vervana na may international name na Tropical Storm Koto. Yan po ay nag-stall o halos hindi po kumilos dyan. Pero nakikita na natin na unti-unti na po yung hihina sa mga susunod na araw. Pero malayo naman po yan sa ating bansa at nandyan nga sa may West Philippine Sea. Wala po yung direktang epekto sa atin, maliban lang dyan sa mga isla sa kalayaan na nasa kalagitnaan po ng West Philippine Sea na parte pa rin po ng ating Palawan. So, yung ating mga pagulan ngayon ay dulot po ng shear line na nakaka-apekto dito sa eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon, pero nabawasan na rin po ang epekto niyan. Samantalang, again, meron po tayong panibagong circulation dito po sa eastern section ng ating bansa na sa higit 2,000 kilometers pa pong layo niyan sa ating landmass o kalupaan. Pero ito pong ating binabantayang sama ng panahon ay posibleng dumikit o lumapit na dito sa ating area of responsibility sa darating na Wednesday. So may possibility po yang lumakas at maging isang ganap na bagyo. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Wilma. So pwede po yung makapasok sa loob ng ating PAR as a low pressure area or pwede rin pong tropical wave pa lamang o yung mahinang low pressure area o mababaw na low pressure area or may pagkakataon din na maging isang tropical depression yan. Pumasok or bago pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito naman po ay maaaring dumikit sa ating landmass o kalupaan dito po sa areas ng Eastern Visayas or dito po sa Bicol Region sa darating na weekend or bago mag-weekend. So ano pong alam natin sa ngayon? Ito po ay sama ng panahon na kikilos, pakanluran at mataas po ang tsansang maglandfall or tumawid muli sa ating bansa dahil panahon ng amihan ngayon. Isa pa, hindi po yan natin nakikitang maging isang malakas o napakalakas na bagyo. If ever, ito po ay papalo lamang sa hanggang tropical depression or at most, yung ating tinatawag na tropical storm category. Kapag ganun po, nasa ibabang category pa yung ating mga bagyo is, although meron tayong mga naranasang malakas na hangin, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms, ang mas concern po natin sa ngayon dyan is yung combination ng epekto nitong ating binabantayang sama ng panahon at yung ating shear line na kung saan magpapaulan po yan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa eastern section nito. So meron tayong inaasahang paglakas ng ating amihan o surge ng ating amihan sa darating na weekend kasabay po ng paglapit nitong ating binabantayang sama ng panahon. So may possibility po yan tumawid sa ating bansa. So ang mas hazard po natin sa ngayon na binabantayan mula dito sa ating sama ng panahon at doon sa ating shear line ay ang mga malawakang pagulan na maaaring dulot nito. So again, sa ngayon, malayo pa po ito at pwede pang magbago yung kanyang kilos at direksyon at yung kanyang lakas. Pero dapat po natin paghandaan ang posibleng malawakang pagulan. Maaaring idulot na naman ditong ating binabantayang bagyo at ng ating shear line. Gaya po nung dating bagyo natin, ang dating ang bagyong Vervana. Nakasalukuyan na nandyan pa rin po sa may West Philippines. So talakayin natin yan sa mga susunod na araw pero sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa. At napakalayo pa po niya at posibleng makalapit pa lamang sa ating Philippine Area of Responsibility sa kalagitnaan ng linggo. Muli ito po ang New Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.